Itong model na to ang pinakamurang helmet ng Spider sa Shopee. Around 1,900 plus pesos lang. For the purpose of our discussion, sabihin na lang natin na 2K or 2,000 pesos. Actually, wala naman na tayong pag-uusapan dito sa helmet na to kasi maganda naman talaga, Spider yan eh. Pero as usual, pakita ko na lang din para magkaroon kayo ng madaming references. Pero kung quick feedback lang naman, sabihin ko na agad sa inyo kung gusto nyong magtipid sa oras at mag-move on na sa ibang helmet models. Yes, okay na okay siya. Premium feels, ika nga. So let us cover this review from the very unboxing. Ayan, medyo nakakakilig na even yung packaging tape may spider pa na branding. Diba? Like wow agad pag abot pa lang ni Kuya mo rider ng parcel mo. Plus 10 si spider dito. Yun nga lang, pagdating sa mismong box, kita mo na agad ang mga pinaglaban. O naman sir, issue ka. Carry lang yan, lalo na kung pang self naman. Kung ipapang regalo mo naman, huwag mo nang alisin sa black na bubble wrap. Yan na yung iabot mo mismo. Ito naman ang mahalaga dyan, yung naka-bubble wrap pa din yung mismong helmet para sureness na walang gas-gas. Di gaya ng iba dyan na ang ipapadala sa'yo yung helmet na kung hindi may sira may gas-gas na. May pa-bonus pa na clear visor. So kung ayaw mo ng mga lens na may kulay, ayan, solve na ang problema mo. Papalitan mo lang neto. Syempre, standard na yung may bag na kasama. At eto na nga, charan! Ayan, apaka-sofer. Premium kung premium. So alam mo na friend ha, may peace of mind tayo kay Spider. Yung ibinayad mong 2K ay dai, ramdam mo talaga yung pagkasulit. Nakakaiyak. Charis. May free visor, may bag at ang pinaka sa lahat, alam mo yon kung ano, walang gas-gas. Yun. Ang bango, ang mint. So brand new talaga. Kung first time mo mag-Shopee at ganitong level agad ang na-receive mo, ay dai, for sure mag-o-order ka na ng mag-o-order. This is model Spider Reboot 2 PS0 V2 open face helmet o yung tinatawag na half face helmet. Ito ang mga features niya based sa ads. Ang maganda dito, lahat ng sinabi niya sa features very factual or yan mismo yung actual details ng helmet at walang exaggeration. For example, yung visor distortion free naman talaga. Recognize siya ng mga regulating bodies for this product so meron siyang stickers, may cooling vents, etc. etc. So alam mo yon, it's always a good sign if yung details sa description or sa ads totoo talaga sa mismong product. Here's the spider logo. We have one at the back, isa din sa harap, and one on each side. I like the way nung pagkakaposisyon ng logo kasi hindi siya sumisigaw, hindi siya si OA. Parang nagbe-blend lang siya dun sa design ng helmet. And here's the model name. O diba, ang ganda ng position design-wise. Ito namang parang metal dito or yung parang rebit or parang nut, may logo din yan na very subtle ang pagkakalagay. So kumbaga, may mga details talaga up to the kaliit-liitang bagay. And of course, the vents. Ayan yung mga vents. Ito namang malaking bilog na to, this is the one that holds the visor. Meron niyang 4 levels ng opening or yung saraduhan. Ito yung nagsisilbing stopper niya sa sides. And right here is the stopper niya naman sa noo na may pagka-rubber or silicone material. And I think it also serves as protection na din sa ulan if bumaba dyan yung tubig when you're riding in the rain. O diba, double purpose, ang galing. Then, eto naman yung loob. Pretty standard naman, may lining, may foam or padding, and of course, yung kanyang straps. Sa side profile, may pagka-aggressive ang dating. Kung naalala nyo yung headgear nung GeForce cartoons dati, parang ganyan siya. Sorry naman sa sinaunang reference. Kumbaga para kang attack bird. In other words, when it comes to the vibe or looks, definitely may angas factor. Hindi siya dorky tignan, para siyang silent but deadly. Kumbaga, pag suot mo to, ang dating mo ikaw yung hindi kamote sa daan, pero hindi ka din kakayan-kayanin. Tipong you are a force to reckon with. Yung tipong pwede kitang pagbigyan sa daan pero wag kang aabuso, ganun.
And because of this profile, masasabi nating may pagkamababaw yung coverage niya. Yung tipong litaw yung batok mo unlike the usual helmet na sagad sa pinakbaba ng batok. In terms of the material naman, it's leaning more on matte than glossy, which is nice kasi hindi siya dumihin. At least dito sa color variation na to ha, hindi siya kapitin ng fingerprints or ng smudges. Hindi ka na ma-OC na punasan lagi kasi hindi nga siya smudge magnet. Sa sizing naman, I just followed their size chart sa post nila and okay naman ang kinalabasan. According to the guide, I'm 61, so XL. O yung pinakamalaking size na for this model ang pinili ko at eto, saktong-sakto naman siya. So, bibilhin mo lang naman yung ganitong mga klaseng helmet if unang-una ayaw mo yung mga full face or anything na mabigat sa ulo or pang backup helmet mo lang. Yung iba, they use this para sa mga short rides. Then, full face naman ang gamit nila for their long rides. Siyempre, kanya-kanya naman tayo ng mga reason and preferences. I think merong tatlong klase ang mga naghe-helmet. Una, yung naghe-helmet lang just for regulation o yung para lang hindi mahuli or magka-violation. Pangalawa, yung naghe-helmet para sa ikakadagdag forma. Sabi nga nila bumibili ng helmet na malakas makapogi. Pangatlo, yung nasa middle ground lang. With this helmet, covered mo yung tatlo. Maski alang category pa dyan, pasok naman tong helmet na to. And actually, hindi naman natin na kailangan pang isipin yan or gawin pang complicated. Basta in terms of regulations, pasok naman to and may certain kapugian din naman. And let me just highlight what I think is yung mga good things about this helmet. Una, very compact siya. Kasyang-kasya sa top box that can still provide room for your other things. Second, magaan talaga siya. For a quality helmet nga this is something na ang sarap talaga sa ulo. Yung tipong walang effort sa pagsuot hanggang sa punto na nagra-ride ka na. Mabibigit kasi talaga yung mga full face helmet. At meron din nga mga half face helmet na may kabigatan din. Pero with this one, napakasarap talaga mag-ride. Ramdam mo talaga yung freedom. Third, syempre yung build quality in relation sa kanyang price. Imagine, Spider na yan, pero nasa up to 2K lang. Lahat naman ng parts nito may pagka-premium from the strap up to the actual lens. Best part is that meron na agad siyang free visor. So in case masira in the future yung visor, meron ka pa ding backup. In case you're not aware, yung tipong hindi nyo pa na-experience, napakalaking convenience na meron kang backup visor para sa nabili mong helmet. Yes, yan po ang ating dilemma dun sa ating lumang helmet na nabili sa mall a year ago. Nagkaroon ng kaunting sira sa kabitan ng visor kaya natatanggal na siya pag ibinababa. So it's either nakababa or nakataas lang. Pwede pa din namang isuot pero di na pwedeng ma-adjust habang bumabiyahe. Wala tayong makitang visor lang sa Shopee or doon mismo sa pinagbilhan kaya tiyaga-tiyaga na lang talaga. I can still use the helmet pero hindi na gaya dati nung wala pa siyang sira na I can slide it up and down. Kaya yun yung una ko talagang tinanong dito sa Spider Reboot helmet kung meron ba siyang kasama na free clear na visor. And ayun nga, since meron, gora na tayo sa pag-check out. So yung 2K mo, dalawa na ang visor, isang smoke at isang clear lens. Panalo, di ba? Smoke lens yung default niya pero madali naman palitan if you prefer to use the clear lens. Kumbaga hindi ka stuck without any option. Laking bagay kasi yung gusto mo how the product looks and at the same time komportable ka din talaga. Siyempre safety dapat ang laging priority natin. So far wala naman akong nararamdamang pagkahilo sa lens ng helmet or that parang naka-zoom in or zoom out siya. Parang normal lang ganun. Matter of fact, nagagandahan pa nga ako sa smoke lens niya kasi hindi siya masyadong madilim. Kumbaga from outside parang heavily tinted pero from the inside hindi naman malala. At ayun nga, isa pang magandang bagay dito for a half face helmet may certain coolness factor pa din siya. Sporty yung dating, may pagka-aggressive pa nga. Parang kang superhero, yung tipong ikaw ang pupuksa sa mga kamote sa daan. Charot. I already mentioned na may pagkamababaw to or baka maiksian ka. Yung tipong baka mailang ka because you may find it a little awkward dahil medyo litaw yung baba mo. Well, balaklava is the key lalo na kung black or gray. At magbe-blend in na yan sa strap ng helmet na parang buo yung helmet hanggang baba. Ang gamit ko pala dito yung Ice Silk Balaclava from Rock Bros. Nandiyan na din ang link niyan sa description para instant access for you.
Quick feedback dyan, yes, super ganda in a very functional way. I mean, siya yung klase na breathable, soft, quick dry, etc. etc. serves its main purpose but unknowingly nakapag-complement pa sa helmet. Maganda din kasi hindi agad-agad diretso ang pawis natin sa helmet, which means hindi agad-agad babaho ang mga helmet natin. Ang bango pa naman itong helmet na to nung bago pa. So ayun lang about this helmet. I personally recommend this kasi nga super premium niya for such a small price. Decent quality na for 2K and below lang. Meron ka pang peace of mind once you ordered kasi nga Shopee Mall naman si Spider. Plus, meron pa yung physical store. Meron pa nga sa mga malls, 'di ba? So kung ikaw yung tipo na gusto mo muna makita bago bumili, pwede mo namang puntahan yung mga physical stores nila. Tayo naman dito sa channel natin more on giving you references lang. If you decide not to purchase because of what you see here, that's already a win for us. Kasi that means we were able to provide a clear picture. If you decide to purchase naman, nandyan lang ang link sa description natin. And well, we appreciate it. As always, thank you guys and see you in our next review. Bye!